Pero madalang kasing lumabas sa bibig mo yan. Ito? Madalang. Sabihin mo ma'am, may pang-aasar pang kasama. Hindi, alam mo hindi ko alam kung seryoso. Seryoso pa. Alam mo nga yung magiging bisita natin. O yung magiging bisita tayo, bisita. Itama natin yung konteksto. Tayo ang bisita. Tayo ang bisita. Ito ba huhulaan niyo po ba kung nasaan kami ngayon? Ang famous background na to na minsan naging sikat sa online. Hindi lang natin maano. Alam ko baka may alak na eh. Mag-umpisa na tayo. Sasalinan kita mamaya, barrel. Pero, kumusta po ang ating audio? Unang-unang tanong? At alam nyo bakit tinatanong namin ngayon? Kasi, bago ho mikropono namin. Baka yung bago. Hindi nyo na makita. Bago na yung mikropono, tapos palpak pa rin. Palpak pa rin, wala akong salamin. Ako rin wala akong salamin. Nandun sa table. Anyway, ito yung sabi ni cute dimple. Naku sir, cute ka agad yung nag-comment Baka ito, subo ito ng cute talaga. Wow, ito yung inaantay ko. Live interview nila kay Agent Morales. Paano niyo po nalaman si Agent Morales ang boss natin? Paano niyo po nalaman? Ba't inaaway mo pa? Sorry. Ito yung no? Ano to marmol? Tama ba? Marmol ba ito, sir? Okay. Next patient, please. Ganyan. So, naririnig niyo na po sa background, hindi na po natin patatagalin. Ang ating guest ngayon ay si... Yung apat na aso. Akala niyo ba si Agent Morales? Hindi siya ang sikat ngayon. Sorry kayo. Yung apat na aso. So, bago ang lahat, meron tayong konting pa-shoutout. Shoutout naman dyan sa mga cutie pies na ang pangalan ay LBM. So, sasabihin ko sa iyo kung alam mo, medyo hindi magandang pakinggan yung ganong acronym ba, no? Pero itong mga taong to taga-subaybay natin at sila ay mga mabubuting bata, no? Bata sila, kaya mabait ka dapat ngayon. Hello sa inyo, cutie pies, and kay Miss Babu. Hello. At ipagsigawan ho natin ng LDM, as in, Mayas, Bongbong. Uy, hindi! Hindi, hinay-hinay ka muna sa ating So, yun po. Hindi na po natin patatagalin. Ipapaling po natin. Sino po una natin tatawagin? Sino po sa apat ang paborito ninyo? Pupunta sila dito. Lahat? O, sige. Siyempre yung tatay na nila magpapakilala. Hindi naman natin kilala. Baka tayo malapa pa na. Monster yan. Monster ba sila? Malaki ba sila o maliit? Cute! Ito yung tunay na cute. Pero hindi to, hindi to very New York Very Pasig to. Hala sir, ba't parang nagagalit na? Sige, punta na tayo doon. Punta tayo? Punta tayo doon. Ito sir, si Bupi. Ay, Bupi. Ayan. Hey, Bupi. Tikal. Ba't nagkukulong-kulong? Groom nyo, no? Oo, pinano na. Kasi ilan naman si sir? Si Bupi, ilang years old? 4 years na. Si Bupi. Ito, 8 years. Yung si... Sir, pwede mo buhatin para makita sa camera. Ayaw. Ayaw? Suplada? Oo, suplada. Uy, Pamela ba pangalan mo? Okay. Tapos, asan pa yung... Ipan mo na lang kaya, Pam. Pam na lang nga. Ipan mo na lang, Pam. Kung Ayan. Ito si Boogie! Ay, Boogie! Boogie! Boogie. Say hi! Ito si Bambi. Bambi. Puro letter B. Ito sino to, sir? Siya si Boogie. Boogie! Say hi! Boogie! Sabi mo, ayaw, hindi sinama si Laila. Sabi mo. Boogie! Wala si Laila. Dito, bebe. Say hi. Hi! Say hi, dali. Boogie! Tanda kagad si Pamela. Biglang iar tayo. San Lazaro. Bakit San Lazaro? Ito yung Ay, wag kayong mag-ano dito. Ayan, Akala nyo si Agent Morales ang guest namin? Hindi. Nabigo kayo. Nabigo ba kayo? At saka first time yan. So, apat yan. Siyempre. YouTube sensation na lang yan. Parang si Laila lang no? Laila. So, babalik na tayo sa ating guest na tao. So, very raw production natin, ha? Tsagaan nyo kami. Huwag kayo magalit. Tulungan. Okay na.
Medyo lakasan na lang ang boses. Okay. Ay, tinanggal mo yun sa mic. Oo, yun sa air. Hindi bago. Ako rin. Bayan na ba yan, Pam? Oo. Baka may complainant yan, ha? Mukha nga eh. Para sa presinto. So, ilapit natin ng konti. Medyo mas... Sa screen, mag-usog na lang si Atty. Bato. Ay, sorry. Konti lang, Atty. Mahina ang audio. Bakit ang sample ako Mahina gabi audio, talaga? maayos? May na, talaga. Pasensya na kayo mga ka-third floor, ha? Talagang gusto namin i-flex yung mikropono namin kung talagang maayos eh. Sa mga nagsasabing mahina, pwede rin po nating i-try na i-adjust ang volume natin. Baka tayo din po ang may problema. Nagkakapoy na naman si Pabel, ha? Nagkakapoy na. Audio, mahina po, mahina raw. Yung iba Audio, kasi please. tama lang eh. Mahina raw. So, Hindi, dami na nila pa. Mahina daw. So, Simon says, audio please. Mahina po ang audio. Mic check muna. Mic check. Okay na audio, Marga M. Okay naman po. Sure? O malakas lang boses ko? Check, check. I love the place of Agent Morales. Wow. Sabi to Sir ni, uy, nag-ads. asan yung Si Elsa. Elsa Estrada, OFW Vlog. Sir. Ayun. Ganda raw ng bahay mo, Sir. Edicas, thumbs up. Clary MG. Mabuhay po, Sir Jojo at Atty. Bato. Ayun. Ayan. Minarapat din po naming makasama ngayong araw na to si Atty. Badong para po pigilan ang mga bibig namin ni Marlon kung kami po ay may mga nagtatalakay ng hindi po dapat or hindi pa dapat pag-usapan. So, kumusta Mr. Morales, Sir Jojo? Ay, eto, magandang tanghali sa inyo lahat. Ako ay nasa mabuting kalagayan. Sir, nakatulog ka na ba? Ang dami nga ng tulog ko. Ang dami. Kaya, oo, kaya nagbawi ako ng tulog at yun, balik uli sa paglilinis ng bahay, pag-asikaso. Nung paghatid namin sa'yo dito, Sir, gabi, syempre para magpahinga ka, makasama ang family mo, kinabukasan sa'yo, anong household chores agad ang ginawa mo? Yun, paglilinis ng bahay, pagpaligo ng mga aso. Ako ay nagpapasalamat sa inyong tatlo doon sa paghatid sa akin ng maluwalhati dito sa bahay. Kahit alam ko naman na napakadelikado ng sinuong niyo talaga. Kung baga sa ano, no, yung balang tatama sa akin, ganun din yung tatama sa inyo. Kung nagkataon. In-expect mo ba, sir, yung ganong worst? Oo. Kaya Yung paglabas, oo. yung ganong senaryo, naluto yun sa isip mo? Oo, kasi unang-una, hindi naman dito yung, ano, no, yung naging, ano ko, no? Kaya talagang sabi ko, itong mga tao na to, no, talagang yung pagsundo niyo pa lang sa akin, talagang nakita ko, no, kung paano niyo sinuong yung panganib. Kasi hindi, ano, no, ang ano naman natin, ano, lalo na yung mga na-involved dun sa ano, no, dun sa mga exposed dun sa Senate investigation, hindi mga birong tao, kaya nga nila magpakulong, hindi ba? At kaya rin nila magpapatay ng tao. Dahil nga, ito yung ano, no, na-record dun sa CCTV, no, dun sa pag-uusap ni, ano, no, ni Picoy, alias Picoy, at saka ni Ronnie Enriquez, na dati kong kasamahan sa PIDEA. Kaya malinaw naman ano, na nag-depict dun sa video na papatayin yan. Kaya yung sinabing papatayin na yan, yung ano na yan, ano, yung titingnan mo, hindi banta yun eh. Talagang ito na yung ano, no? Ito na yung kasama dun sa ano eh, sa special operations. Ano? Na ito, talagang walang ano eh, wala siyang time frame eh. Basta magkaroon ng opportunity, ito mangyayari. Kasi yung the word na papatayin yan, alam mo naman papatayin yan, ibig sabihin talagang andun na yung order. Yung, ano. Sir, napanood mo naman siguro yung interview namin kay Senator Jinggoy. And naitanong namin doon kung posible ka pang mabigyan ng security na ipro-provide ng OSAA. Mukhang tinabla niya na yun. Tapos tinanong din namin na kung may hiling ang pamilya mo
ang tinuro niya sa police station na lang daw kayo humingi ng security. Ano naramdaman mo ron, sir? Pagkadismaya, siyempre, unang-una, nakalagay naman doon sa Republic Act 6981, doon sa sinasaad ng Witness Protection, Security and Benefit Program. Kasi ako naman ay naging naging legislative witness, kung titignan mo, kahit na resource person nako doon, pero doon sa mga declaration, talagang nakikita mo na merong materiality, doon sa takbo ng investigation na kinakandak sa Senado. Kaya ako naniniwala na itong pagbabaliwala sa aking kalagayan, lalo na sa protection ko, yung tahasang pagbabaliwala doon sa isinasaad ng batas. Yun yung Ang pagkakalam ko, tama ba, Attorney Badong, na sumulat na kayo na para sa Witness Protection Program ni Agent Morales? Opo. Right after ano ba update nun? Basta ang nangyari ko kasi, right after ng na-inform ako ni Agent Morales regarding the CCTV, right away nag-email na ho kami kaagad because of the pending death supposedly, That's why we emailed yung committee requesting for that When was this? We emailed the committee May 3 because that happened May 1. And I was informed later on, parang immediately I drafted the request. It was emailed May 3. Because ang nasabi ko kasi nung interview with Ma'am Maharlika, May 7. Actually, May 7, dun po yung physical na napareceive po namin yung request. But the request was emailed as early as May 3 po. Bukod sa email, nagpa-receive pa kayo ng hard copy? Opo, pina-receive po namin yung hard copy. Yung right before nung hearing po yun, agent, Because yung in-email po natin, may hearing po tayo nung 7. That same day pina-receive naman po namin yung hard copy. Attorney Badong, ano na ang status ngayon ng request niyo? So far, hindi ko nag-reply So, yun ang medyo... But nonetheless, the fact na nakalabas na si Agent Morales, which was, although we wrote again yung motion for reconsideration for the good committee to reconsider yung pagkakasite niya. Okay. Because he was cited in contempt on May 20, and then on the 21st, nag-motion po kami. And fortunately, because of yung public clamor, na-consider naman po, especially ni Senator Jinggoy, thank you po, na-consider naman po yung public clamor, kaya po, mas napabilis yung process. Because otherwise, pagka hindi mo na-approve yun, and then umabot sa na nag-recess, tatagal ko kasi we will be filing a petition for certiorari before the Supreme Court on the grounds ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess jurisdiction, as well as yung habeas corpus. Kasi para mamailabas si Agent Morales. But fortunately, nag-keep naman si Senator Jinggoy sa public. And thank you po, thank you. Sige, Attorney Badong, para lang sa kalaman ng mga ka-third studio natin, ano yung pinakalaman ng letter nyo para sa pag-apply ba ito ng witness protection program? Nung May 3 po? Yung May 3. Brief lang po, pakishare lang po sa mga ka-third studio. The grounds na yung request po natin for Agent Morales to be under the witness protection program was because it involves itong issue po na to, it involves prominent people, prominent, powerful people who are capable, if they wanted to, if they want to, they can do whatever they want. So kaya medyo natatakot din ako for Mr. Morales. Kaya immediately right after knowing that, we requested for that. Sir, Jayon, syempre matagal kayo naging operatiba at may mga naging confidential informant din kayo na napasa ilalim nyo rin sa WTP program.
Sa pagkakaalam nyo, pagka may mga ganitong klaseng request o paghingi ng tulong para ma-provide ng security ang isang testigo, gaano katagal lang ito? Na parang, alam mo yun, sumagot agad sila ng positive. Sa ganito kasi kaso na, bali, ang hinihingi natin sa Senate is yung recommendation nila o referral. Kasi magmumula yung ang kailangan kasi yung certificate of materiality na yung kanyang testimony ay talagang kailangan. Bago na doon sa ginagawang investigation. Sa mga criminal prosecution naman, yung certificate of materiality nanggagaling doon sa investigative prosecutor. Para ito yung magiging basis ng kanyang admission doon sa program. So, yung pinaprocess yun ng WPP Secretariat at mabilis naman basta meron lang may ma-repair o may mag-implement lalo na ng Senado o Kongreso pero din sa mga prosecutor's office. So dapat anong panawagan natin, particular natin ipapaabot kay Senator Bato, hindi lang dahil siya yung chairman ng Committee on Dangerous Drugs and Public Order na nagsasagawa ngayong pagdinig sa PDLs, kundi bilang dating PNP chief na alam niya kung gaano ka-importante ang magbigay ng security sa isang resource person o testigong katulad nyo. Oo, kasi una-una, hindi naman biro. Yung mga na-expose na mga personalities doon sa Senate investigation. At kung sasabihin natin, o kung tatanungin natin, may kakayahan ba? Meron. Kaya hindi po pwedeng pabayaan na lang o lagay lang doon sa ganun basta-basta ang sitwasyon. Yung mga katulad ko na malalagay ngayon sa balag ng alam namin. Yun. Susubukan na lang natin. May panawagan po si Agent Morales, si Atty. Bato, para po kay Senator Bato. Si Sir Senator, seryoso at sincero po yung paghingi ng tulong ni Agent Morales na ma-provide po siya ng security or recommendation na lang po mula sa inyong committee para aprobahan yung aplikasyon niya sa Witness Protection Program ng Department of Justice na sana kahit naka-recess po ang Senado ay mapagbigyan niyo po ang kampo dito po. Actually, sir, kahapon po, sa banter namin ni Marlon, lumabas yung idea na, di ba meron tayong tinatawag na citizen's arrest? Yung ganyan. So, nailabas ko ba na parang dahil nga hindi kayo maproteksyonan at mabigyan ng ganyang security na kinakailangan nyo, bigyan na lang, ang netizens din po natin ay magkaroon naman ng citizen's security. Sa'yo, maispatan ka man sa labas, picture lang, not necessarily invading your privacy, picture lang, spotted, Agent Morales here, sa ganyan, and then upload lang, share lang nila, para alam nila na ikaw din, maramdaman mo na gwardyado ka ng ating mga netizens ba? Basta sana yung magpipicture sa'yo, talagang citizen. Oo. Baka mamaya magpipicture sa'yo, taga-intel na. Ganito siya. That is also on them, pero di ba ang hirap ng pairalin yung kagandahan ba ng puso mo at isip mo sa ganitong pangyayari. Agent Morales, dito po, right, this very spot nangyari sa loob ng iyong sariling pamamahay, ang isang threat sa iyong buhay. Ano po ang pakiramdam niyo? Do you feel secured po dito sa sariling pamamahay? Oo, dahil unang-una, kahit pa paano, nalagyan naman natin yung mga security features sa bahay. At kahit pa paano, yung bawat kilos, na-i-record siya. Na-i-record. Magkaroon man ng kahit na anong eventuality, masisiguro naman na talagang ma-record siya. Sana naman ang CCTV ganito, deterrent, no? Dahil importante lang naman, magkakaroon ng basis yung investigation, importante yung meron kang babalikan meron kang rewind, di ba? Hindi naman para at least, may basihan, magkakaroon ng basihan na dokumentado.
yung CCTV niyo 24/7 na gumagana or that day you said, let's turn it on? Hindi, 24/7 siya. 24/7. Gumagana. Aligid. Naglobat labas. Ginawa kasi ito, no? Itong mga CCTV na ito, hindi para sa ano lang eh. Kundi para doon sa mga anak kong dalaga na tumatanggap ng manliligaw. Bakit? Bakit? Daddy, bakit? Oo, kasi itong mga dalaga ko, pag tumanggap ng bisita, eh talagang nandito rin ako sa baba. Eh, ang ginagawa nila, Hindi naman ikaw sa rin naglalakad ng balita. ang ginagawa nila, nila-text nila yung family nila, sabihan mo na si daddy kumalik na. Natatakot yung bisita. Meron bang pagkakataon, Mr. Morales, na ikaw ay na-bad shot na sa mga daughter mong nililigawan dito sa bahay? Dahil, Alam mo, nung magmula nung na-install yung mga CCTV dito, nawalan sila ng bisita. ang KJ! Kasi dito, malalaman mo sa, pagka pumasok pa lang sa gate ng subdivision, eh, nalalaman ko kagad doon sa chief security ko, kay Edsel Tyson. Sir, may bisita yung anak mo. Kahit wala ka kahit malayo ka, malalaman mo kung sino-sino yung plano ng sasakyan o ano man, sinasabi naman sa akin. Noon, wala pa ako CCTV. Eh kaya ngayon, meron na ako CCTV para at least nandun lang sila sa isang area na alam ko. Hindi mo pwedeng kasi may mga parang may mga exclusion area ako dito na hanggang saan lang bisita. Eh, ilan taon na po ba ang mga bagets? Yung isa 25, yung isa 27. Sir? Ayaw pang mag-asawa eh. Oo, yun lang. Yun naman, sir. Huwag mo kasing gagawin dyan, sir. Get them. Patanggal niyo yung CCTV para makapagsawa. Yan ang Sir, balik natin sa medyo seryosong topic ulit, since 2012, kayo po ay lumalaban na against drugs. Yung mga issues na yan, so nagbasa-basa naman kami na talaga kayo pala yung nababalita na dati pa tungkol sa paglaban ninyo sa kampanya laban sa droga. Bakit po mainit ang topic na drugs sa inyo? Ito po ba ay merong dahilan na kayo sa pamilya nyo ay nabiktima or umubuso sa paggamit at nasira ang buhay? Ano po about drugs? At meron din po kayong organization against it na ano po meron? Mainit. Unang-una, ito yung sinisira kasi nito yung buhay at saka yung binarasak talaga nito yung tahanan. Once na merong miyembro ng pamilya na apektado ng illegal na droga, talagang wala Talagang bumabagsak talaga yung mismong tahanan. Kaya ang dito, ang unang-unang pinahagapan ko is yung Mapapagalitan kasi. yung ginagawa ko dito is yung ama ng tahanan, ina ng tahanan, kasi ito yung mga ito yung mga essential na tauhan sa loob ng tahanan. Pagka nawala yung guidance ng magulang, tatay man yan o nanay, ang nagsasakripisyo yung bata. Yung bata. Lalo na pagka ganyan. Kaya nga, noon ko lang kinakitaan na seryoso ang kampanya ng isang gobyerno nung dumating yung Duterte sa politika ng bansa, lalo na sa national. Kasi bilang operatiba, doon ko lang nakita na seryoso talaga. Kasi natakot yung mga yung mga uniforms, nahulog yung uniforms, kilala naman natin kung sino-sino ito, pati yung mga general na naglalaro diyan, hindi lang yun, pati yung mga judges, prosecutors na naglalaglag ng mga kaso, nagbebenta ng kaso, talagang mga natakot sila. Pati yung sa lansangan, makakalakad ka talaga ng tiwala, nawala yung talaga yun yung naibalik, sabi nga yung sinasabi ni Joey Cruz na nabalik sa amin yung Kalsada. yung kalsada. Oo, na makakapagkakat ka na hindi ka kakaba-kaba na talagang totoo naman. Kahit ako naranasan ko bilang kalagad ng bakas, nagkaroon talaga ng deterrent.
na sa halip na pipitsain mo yung huli mo, talagang natatakot eh. Dahil talagang hindi nagbibiro yung pamilya. Ang kailangan kasi natin dito is yung political will. Dahil naranasan ko magmula ng nakikita ko talaga yung maano mo talaga na meron dyan mga nagbabarketa ng kaso, nagre-recycle sila. Nakikita mo kahit ngayon, kilala mo pa sila eh. Kaya kung ako magkakaroon lang ako ng pagkakataon na mabigyan ako ng kapangyarihan na humawa o ng isang unit na patungkol sa illegal na droga, talagang magsialis kayo sa Pilipinas. Talagang ibibigay ko sa inyo yung Kaparusahan dapat sa inyo. Agent Morales, pinaka-latest kasing controversy ngayon tungkol dun sa gera kontra droga ng Pangulong Rodrigo Duterte ay pinagpapatuloy ito ngayon sa Davao City ni Mayor Baste Duterte na anak ng Pangulong Digong. So, ano ang take mo ron? Tapos ngayon, mga sinipak yung mga pulis dahil di umano naging questionable o naging controversial yung kanilang war against drugs sa Davao City. Alam mo, ang paglaban sa illegal na droga, parang lumalaban ka sa zombie. Kasi mga wala sa normal na kaisipan ito. Kaya nga ang dyan, pagka talagang siseryosohin yung pagbubuli sa kanila, nagkakaroon talaga ng resistance. Hindi maiiwasan yung na humantong sa kamatayan, lalo na dun sa mga ayaw magpahuli. Yan naman ang unless, otherwise, may plano kang perahin yan, pawagalan mo yan, huhulihin mo yan, at hayaan mo na lang yung mga corrupt na government officials ang dyan para at least makalaya kapalit ng pera. Pero kung seryoso ka talaga, matutuloy ka. Kaya yung ginagawa sa Davao, dapat lang yun. Dapat lang yun. Yun ang dapat na treatment. Lalo na sa kampanya ng illegal na drugs. You mean to say yung war on drugs po? Not necessarily, hindi po yung pull out ng yung war on drugs. Kasi una-una, kapag ang isang hinuhuli, alam naman nila, nabubuhayin sila. Pero pera lang. Ganun. Kaya pagka alam naman nila, kung gaya yung nangyari naman, alam nila, hindi sila sasantuhin. Talagang may mararating talaga sila eh. Kaya nagre-resort yan doon sa pakikipag-invento sa mga law enforcement. Bilang operatiba ng PDEA, Sir JM, ano ang tingin mong nakikita mong dahilan kung bakit may mga kumukontra sa gera kontra droga? Partikular na tumututol dito yung mga namamahala sa pamahalaan. Kaya noon pa lang sigaw ko na bakit ang treatment ganito? Parang ginawa na lang natin wetting. Kung titignan mo, kung i-compare natin yung campaign sa illegal drugs at saka dun sa wetting. Ang wetting, hinuhuli lang Obrador, Cabo. Pero tignan mo yung mga wetting lord, nakakapasok pa sa PCS mo, nagiging board member. Yung iba nagiging governor, nagiging mayor, di ba? Nagiging nakakakuha ng posisyon sa gobyerno. Nagagamit nila yung pera nila para sa posisyon, para magkaroon sila ng proteksyon. Yun ang, kung seryoso ka, talagang, kamay na bakal. Pinakamahina na pupuntahan ng ulo mo talaga, matindo pa o koreksyon na. Yun. So dahil po ba laganap ang ganitong mga pangyayari sa panahon ngayon, nakikita niyo po bang sadyang totoo ang kahinaan ng nakaupong Pangulo ngayon sa pag-i-implement ng ganitong batas against drugs? Ang kailangan natin kasi political will. Ang kalaban kasi ng isang pinuno ng Estado, sarili niya. Pagka mahina siya, wala siyang magiging bisa ba, walang kwenta yung kanyang pamunulo. Pero kung may political will ka, hindi mo iisipin na kapalit niyang buhay o kinabukasan mo o yung kapalaran mo, kung ano yung tama, yun ang ipatutukan mo. Kasi pagka may political will ka, pwede kang mamatay, ipapatay, o pwede ka ipakulong pagka wala ka na doon sa posisyon mo. Kasi yun yung magiging reward mo sa ng tama. Yun.
bago tayo magtuloy lang ng Sakas na. Q&A natin, pasensya na ako sa mga ka-third floor, ang dami talagang nagre-request ng audio. Mukhang nabudol si Pamela. Sa naging break niya. Kanina naman nung nung break tayo regarding sa PCSO, okay naman yung audio, no? Yeah, Ano mahina boses namin o kailangan namin lakasan? Ano po mga ka-third? yung ano lang, yung sincere take ninyo na ang audio ba, ano ba, are you trolling us or are you Hindi, being mukhang sincere in legit saying, yung iba. but some are saying na okay, some Okay are na saying na boses. it's not. Parang Oo, malayo. parang ang layo. Sabi ni Ling Salvador, parang ang layo. Joel Chem, medyo garbled. Anyway, pag na-reload, na-repost mo natin ito, papapaganda. Kaya natin I know. Pasensya no. Basta bear with us po. Medyo fruitful naman talaga yung kwento. Marami pa tayong malalaman kay Adrian Morales. Anyway, may isa lang akong tanong kay Adrian Morales. Kasi napag-usapan na to dati pa ng ibang mga komentarista. At nung nagkausap rin po kami nung nasirang dating PDEA Chief General Sani Gutierrez, nung tinatawag niya po ako doon. Kasi humingi rin siya nagpatulong ng konting advice tungkol sa pag-handling ng PR. Ang sinabi ko agad kay General Sani Gutierrez, no, may he rest in peace. Sabi ko, Tay, kasi ang ginagawa talaga natin ngayon sa mga nare-recovered na mga droga ay re-represent sa media, sinusunog. So yung mga sinusunog na yan nare-recycle. Maraming mga nananawagan na sana sa halip na sunugin yan sa harap ng media, sana ay lagyan na lang ng cyanide o lason para pag nalason na yung mga recovered na illegal drugs, ay hindi na siya basta-basta mare-recycle dahil pag na-recycle ito, sigurado malalason yung drogista na gagamit ito. Ano take mo ron? Doon naman sa yung mga ebidensya na subject for destruction. Ako sa akin, personally, pag yan nakipasa na sa laboratory service, nasa custody na, makakaasa po kayo na talagang safe yan at hindi na makokontaminate. Ang contamination o alteration nangyayari prior sa submission doon sa laboratory service. Ako, kahit wala na ako sa PDEA, masisiguro ko naman na once yung evidence ay naipasa na sa laboratory service, talagang secured yan. Makakaasa po kayo. At kapag yan dinala na doon sa destruction, talagang hindi po pwedeng na magkaroon ng alteration yan dahil na binabantayan talaga yan. Yun. Ang contamination o alteration, mangyayari yan from doon sa moment na ito nahuli. Diba? Doon magkakaroon ng dahil ang nandoon pa lang is yung mismong yung mga elements o yung team na naka-assist doon sa dangerous drugs. Wala pa yung tatlong personalities na required ng Section 21, yung mag-inventory, yung media representative, yung elected official, at saka yung DOJ representative. Dumadating yan minsan hours after ng session. Di ba? Kasi susunduin pa yan sa bahay si Kagawad o si Kapitan, yung media, tatawagan pa yan, yung DOJ representative, tatawagan pa yan. So, kakain talaga ng mga ilang, hindi naman agad-agad na, bibis pa yan, kasi hindi naman ready yan. Kaya doon, nagkakaroon na ng minsan, ng pagkakataon, yung mga protect operatives na i-alter yung mga evidence. Ganun. Okay. Sir, may mga balita na, hindi na lang siya kuwari balita. Paano kung pabalikin kayo sa PDEA? Kayo po ba, or any agency ng gobyerno, kayo po ba itatanggap ng pwesto? Basta ito, hindi naman ako nagsasara ng pintuan, pero basta kung kalooban ng Diyos, at ay pagkakatiwalaan pa ako ng taong bayan,
bakit hindi, ay talagang buong puso at buong puso ko itong tatanggapin. Meron po ba kayong ganyang worry na ang taong bayan na nakasaksi ng inyong istorya, ng inyong laban sa Senate hearing ng PIDEA-LICS, meron ng judgment sa inyo at sa pagkatao ninyo, good or bad? Meron po ba kayong ganyang worry na pag lumabas kayo ng bahay, tinitignan kayo na masama kayo or hero kayo? Sa akin, pareho lang eh. Basta sa akin, higit sa lahat, ako yung nakakakilala sa sarili ko. Kung ano man yung sasabihin nila sa akin, maganda o masama. Kung maganda, ay salamat po. Kung masama, ay salamat din po. Wala naman din po akong magagawa kung ano yung kanilang paniniwala. Opinion po nila. Sir, sa interview po ni Boss Jojo, Bakit hindi mo napanood eh? Nakasan mo yung boses mo? sa interview ni Boss Jojo, Ano? Ano kayo gumanon eh? Ayaw siya. Sabi mo na gusto nyo lang nagpo-volunteer kayo para lumawak na sa takbang ng Maiso. Gano'ng kaseryoso ito? Alam niyo, unang-una, yun nga, ang problema ko lang, hindi ako DDS. Hindi rin ako, hindi ako yung supporter ng dating Pangulong Duterte. Siyempre, in fairness naman din sa mga DDS supporters, lalo na yung mga diehard na DDS, ayoko naman na yung sabihin nila na iba to, sumasali pa sa amin. Pero kung sa akin, kung tatanggapin nila ako at ako naman ay nagbo-volunteer. Kasi yung doon sa proper fora na which is yung Senado, no, na yun talaga yung gusto ko na maging venue nitong aking yung authenticate ko doon sa mga dokumentong kumala, nakulangan ako dahil doon sa ginawang investigasyon bilang investigador, hindi ko nakita yung dapat na pagsisikap ng isang investigador para ma-extract talaga yung buong katotohanan, para talagang mabuo yung isang istorya. Kasi sa experience ko doon sa Senado, talagang hindi ko naman masisisi yung mga naandun mga senador. Hindi ko naman din sila masisisi kasi magkaiba tayo ng expertise ba, gano'n. Okay. Kasi pag ako humawak talaga ako ng kaso, talagang sisiguraduhin ko kapag ito ipinail ko sa prosecutor's office, talagang wala nang room para mabutasan yung talagang so lahat ng elements nandun yun. So yun yung kaya nga sabi ko, kung hindi ako mabigyan ng pagkakataon na mailahad ng buo itong yung patungkol dito sa PIDEA-LICS, ako ay makikiusap sa organizer ng Maiso na pagkalooban nila ako ng pagkakataon upang maging isa doon sa mga resource person para naman direkta kung mailahad o maihayag sa sambayan ng Pilipino kung ano itong nilalaman ng mga dokumento na subject ng PIDEA-LICS. At malaman nila yung kanilang pinagkatiwalaan ay kung ano yung ginagawa na patungkol doon sa paggamit ng illegal na doon. Sir JM, dinawin ko lang para na rin sa kaalaman mo. At una, positibo yung mga netizens, mga third core studio natin sa plano mong yan na pagkatok o pagsali sa habang ng Maiso. Pero Sir JM, ang habang ng Maiso po, kasi kami rin mo ni Pamela ay hindi DDS, ay hindi lang po para sa mga DDS to. Para ho ito sa mga matatapang na Pilipino
na gustong lumaban, gustong ipagsigawan ang kanilang hinaing, galit at frustrasyon sa kasalukuyang pamahalaan. So, Kaya welcome ka doon. kung yun ho ang Hesitation. mo para makasali sa hakbang ng Maysog. Hindi po. Welcome na welcome po sa hakbang ng Maysog ang lahat ng kababayan natin Pilipino, DDS ka man po. Dahil kami, Sir JM, galing din naman kami sa, alam naman ng lahat yan, sinuportahan namin ang Pangulong BBM. Ang one of the main speakers din or resource person every Maisog rally is former Executive Secretary Vic Rodriguez na syempre, ang sinuportahan at pinaglaban si Pangulong Marcos din. Andun din si Attorney Glenn Chong na si Pangulong Marcos din ang sinuportahan ng campaign. So ito po sa hakbang ng Maisog Peace Rally, ito po ay colorblind organization na sumisigaw at pinapahiram ang tapang sa mga mamamayang Pilipino na magsalita at isiwalat kung ano man po ang mga kabalustagan na meron ang ating gobyerno. So, we wish you to be part of it soon para po tayo po ay magkasama-sama at sumunod ng tama. Looking forward. Looking forward po ito. Maraming salamat kung ganun po yung kasi sa akin ayaw ko lang po masabi na ayaw ko lang siyempre tao lang, nasasaktan din naman ako dahil ako kaya lang naman lumabas dahil ito yung desisyon namin mag-anak na magsabi ng totoo sa kabila ng ang advice ng kasamahan ko i-deny na lang namin para walang gulo. At yun po, ito lang po talaga ako. Siyempre, nasasaktan din yung pamilya ko kapag may mga ganyan mapapanood o mabibilig na kaya lang yan, umaangkas lang doon sa kasikatan ng mga Duterte o ng BDS. Kaya sana naman, huwag naman. Kasi ako ang tanging layunin ko ay yung maipahayag sa sambayan ng Pilipino kung ano yung nalalaman ko patungkol doon sa nangyari noong 2012 matapos ko investigahan yung confidential informant na nandun mismo na may access doon sa nangyayari doon sa barkadahan nitong Pangulo ngayon na si Bongbong. May pa-shoutout sa eksaktong totoo from Beaumont, California, si Shirley, Wewe, and Joey. Tapos may nagtatanong pong ka-third floor studio natin, Sir JM, ano po yung reaction nyo nung nalaman nyo na nagpasintabi na si Senator Jinggoy na wala nang kasunod na Senate inquiry tungkol po sa PDLs? Alam nyo, inasahan ko na yun dahil nung sinabi ng pamilya ko na lalo na yung anak ko na Daddy, tingnan mo, nasa Malacanang na sila. Ito na yung bayad sa kanila. Ginawa ka ng nilang trophy. Kaya huwag ka nang umasa Daddy na matutuloy pa yung investigasyon na yan. Ipinenta ka na nila. Yun yung word na sinabi ng pamilya. Masasabi niyo po ba sa desisyon na yan at sa lahat ng pangyayaring ito, tayo po ba ay may administrasyon na kakampi at kaibigan ng mamamayang Pilipino? Yun ang nakakalungkot ngayon, dahil maraming umaasa na ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay magiging kakampi ng sambayan ng Pilipino at magtataguyod doon sa mga nasimulang na pagbabago ng dating Pangulong Duterte. Pero talagang marami talaga ang magkamali talaga. Kahit ako, nagkaroon ako ng personal na experience. Biruin nyo itong nangyari dito sa PDEA investigation. Talagang nagkaroon ng pagsasabwatan. Para pagtakpan yung katotohanan. Ako na yung investigador, ako na yung nagkukumpirma dun sa authenticity ng mga dokumento, pero ako pa yung ako pa yung pinakulong.
Di ba? Bakit nagkaroon talaga ng ng pagiging selective nung pamuluan, nung committee, nung public order and dangerous drugs dahil nakitang-kita naman na kung sino lang yung dapat ipatawag, yun lang yung pinatawag. Dapat, kung ang isinasagawa full-blown investigation, dapat paharapin lahat yan at bigyan ng pagkakataon yung katulad ko na merong personal knowledge na talagang masagot yung mga ibang resource person sa pamamagitan nila. Pinadadaan ko naman sa kanila yung mga katanungan gusto kong itanong at dapat kong itanong. Dapat sana magkaroon ng pantay na karapatan, pantay na pagkakataon para mapalabas talaga yung katotohanan. 2 years in office, Sir JM, si Pangulong Marcos. At sa lahat ng kaguluhan na meron ito, meron bang gawing mabuti, mas angat pa rin yung disgusto ng tao dahil mas maraming nakikitang hindi kaaya-aya. Sa tingin niyo po ba, panahon na para siya ay bumaba sa pwesto? Magbe-break po rin. Hindi, alam nyo, sa akin political kasi yan Kung nasa kanya naman yun unang-una. Kung talagang sa tingin niya, hindi kaya na kanyang asawa na patakbuhin yung ating bansa. Kasi ako naniniwala ako na talagang siya ay walang kakayahan bilang isang ahente, bilang isang dating ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency. Talagang sa tingin ko, ang isang taong nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot ay walang kakayahan na gumawa o tumupad ng mga trabaho bilang pangulo ng isang bansa. Kasi yung alang ordinaryong laborer nga dapat wala ka sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga hindi tumatanggap ng mga addict, sa mga drug addict, sa mga sa mga karaniwang kumpanya. Yung maging pangulo ka ng Republika ng Pilipinas. Lahat ng lahat ng problema sa kasaluhin kakapasan mo talaga Yun Sir Jay, may mga naglalabasan sa social media, yung pangiwi-ngiwi ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba to? Senyales, totoo ba? Ito yung senyales na gumagamit ng isang droga? Hanggang ngayon ba siya naniniwala kung gumagamit pa siya? Because the case was 2012, that's another 12 years ago. Isang dekada mahigit. Hanggang ngayon po ba nakakakitaan ninyo siya ng simptomas na siya ay gumagamit pa? At hanggang ngayon po ba ay naniniwala kayong siya ay lulun pa rin sa masamang vision nito? Ayaw na magpa-practice Kasi sa experience ko bilang ahente, talagang yun, ganun yung mga manifestation ng mga nahuhuli namin at yung mga sinosurveillance namin na mga nalululong sa ipinagbabawal na ito. Yun palang suggestion niya na yun, hindi yun, kung yun yung manifestation ng isang talamak, hindi lang addict talamak sa paggamit na ipinagbabawal na yun, kung tawagin niya sa US, junkie, di ba? Pagka gano'n na yung itsura, talamak na yan, hindi na yung hindi na yung lang yan. Kumbaga sa talagang bayat-maya na yan, tumira. So mabibigyan tuldok lang to pagka magpa-drug test? Yes, mag-drug test. Kasi kung ikaw, meron kang dapat pasinungalingan, patunayan, mag-practice ka. Bakit sa tingin nyo hindi mo ginagawa at hindi kinakagat ang challenge na ito? Maaari, maya ang gamit. Teka na, break mo na. Talaga? So yan, si Port 2 nalagpasan. Sir Port, sorry. Ang tanong niya, kung panahon nyo, nasa PDEA pa kayo at si Tatay Digong ang nasa Palasyo ng Malacanang at ipinagpapatuloy yung gera kontra droga. Sino si sino si Jonathan Morales? Ako yung poposa sa doon sa Bongbong Marcos. Napapalakpak na lang po ako dahil yung ganyang senaryo sa mga panahon na yun, AI na lang po ang makakapagpagawa niya. So, but hopefully, sana po magkaroon ng hustisya ang sitwasyon na to, ang kaso na sinapit ninyo, pero bigla po pumasok sa isip ko, Mr. JM.
Ano na po ang nangyari doon sa kasunod? I mean, kakambal ito ng PIDEA, ng hearing ninyo eh. PIDEA list at Batangas Alitagtag drug seizure. Ano, ba't bigla pong na-drop yun eh? Hindi, alam nyo, bilang alagad ng batas, ako, sa akin naman ang ano ko dyan, baka nasa korte na, kaya mahimik at hindi na, kasi maaaring masubjudice tayo. Kasi yun naman ang sa ano lang siguro, nasa public lang, pero naniniwala naman ako, nakapile naman na yan. Naniniwala po ba kayo na yung kasong yun ay isang joint operation ng LGU at ng gobyerno or ito ay wala, parang bigla lang natsambahan ba nila? Kasi yun ang ano nila yun yung claim nila na ito ay isang joint operation na nangyari kaya nila nakuha or nasabat yung ganong kalaking halaga ng droga. Kung ito, joint operation, ang mag-inventory niyan, yung mga intelligence units na involved sa covert operations, hindi yung personnel doon sa checkpoint. Kasi pag checkpoint yan, aksidente. Pagka yan, resulta ng covert operation, o intelligence operation, merong merong pre-ops, the coordination sa PIDEA, yun at deputized ng PIDEA, yung personalities na nag-effect ng arrest at saka ng seizure. May naghahanap pa rin ng pictures, ng video. Naniniwala ka ba? Dahil inamin mo na, paulit-ulit mo na yan, wala sa'yo. At talaga nadamay ka lang. Naniniwala ka ba na sa mga darating na araw, mga darating na buwan, lalabas nito? Alam nyo, isa yan doon sa pinag-uusapan namin nila dito sa habang kumakain kami ng pamilya ko. Dati, sa tanong nila sa akin, yung mga sinasabi mo na naiwan mo doon, ano kaya ang nangyari mo? Sabi ko, alam nyo, mukhang napasakamay na ng palasyo yung mga dokumento. Kaya yung pagkakalabas ko, para silang nagulat na may tumalo doon sa dokumento na napunta kay Maharlika. Kasi kung yung mga pictures at yung song statement na hawakan ni Maharlika yan, hindi yung pre-ops, hindi yung authority to operate, hindi yung memo, yung binapagdaran niya. Kundi yung pictures at saka yung, kasi detalye yun mukhang yung mga dokumento na importante dokumento ngayon, mukhang na-inventa na mukhang na-inventa ito Kaya tiwalang-tiwala sila na wala Kasi yung authority to operate, yung pre-ops, yung memo, madali kong i-deny yan Hindi, ano yan, kung baka sana, siguro tiwala rin sila dahil ako wala na rin sa PIDEA. Kaya lang, problema nila, bigla akong lumabas at in-authenticate ko yung mga dokumento na nagtataglay pa ng ilang classified information. Parang gano'n. Kaya nga, ang naging bottom line nito at yung kanilang ginawang damage control, palabasin na lang ako na sinungaling. Yun. Sa akin, yun yung ano ko dun sa amin. Noong kayo po ay na-detain, marami po ang bumalik sa page ni Miss Maharlika at sinisisi siya na kasalanan niya ang kinasapitan ninyo na pagkakadetain dahil di mano chinachapsuy, ano ba tawag yun? Chani niya yung paglabas ng ebidensya. Kayo po ba ay may galit sa kanya? Kayo po ba ay nagtatampo o may hinanakit sa kanya? Or somehow po ba you realize na kayo pareho ay naging instrumento para may ipaglaban tayo? Alam nyo, yung unang-una, yung sinasabing initial reaction talaga, parang naman itong babaeng ito, pati ito dinamay, parang gano'n, Pero kung titignan mo, unti-unti, na-realize ko rin talaga, kahit na sinong Pilipino na may malasakit sa bansaan, pagka nakahawak ng gano'ng klaseng information, at biro, parang, kung sa presidente ngayon ito,
pababayaan mo na lang ba ito? Bilang isang Pilipino, no, tungkulin natin, obligasyon natin na ipaalam sa taong bayan kung ano yung nangyayari at kung ano yung sitwasyon. Tama lang yung ginawa ni nung Maharlika. Kung baga sa, wag natin sisihin siya sa pagkakakulong ni Morales. Hindi, wag. Si Morales, naging tao, no? Naging alagad ng batas. O kahit pa natanggal dyan, si Morales ay isang alagad ng batas. Trabaho ni Morales na mamatay, makulong, ma-ospital. Kasi yan yung pinili niyang profesyon, yan yung pinili niyang trabaho para ipapamuhay niya sa kanyang pamilya. Ang pagpapatupad ng batas, katambal na niyang kamatayan. Walang iniwan niyan doon sa merong holdapper, o hostage taker na nakatutok yung baril dito sa sa hinostage. Ngayon, ikaw bilang alagad ng batas, hindi mo na kailangan pa ng kasama o anuman. Kung kinakailangan, isubo mo yung sarili mong buhay para lang makaligtas yung taong hino-hostage. Ganun lang po yun. Sir, bakit po nung kampanya 2022, hindi ko kayo lumabas para warningan din or i-second kung ano yung claim or yung accusation ni PRRD that time na we have a weak leader who is using, that one candidate is weak and is using cocaine. Alam niyo po, nakatali po ako doon sa isang kung ako yung alagad ng batas itong trabaho na ito, nandun po sa opisina. Lahat po ng impormasyon na yan. At sa akin po, bilang alagad ng batas, tungkulin ko po na ang anumang sikreto o anumang talagang nakapaloob po ako doon. Ngayon, sa akin naman, umaasa ako na yung mga pumalit sa akin o sila yung magtutuloy. Kasi meron po kaming mga procedure o mga regulasyon na talagang nakatali po kami doon. Hindi po kami po pwedeng Ngayon, yung sinasabi na bakit noong 2016, bakit noong 2022 ay hindi ako lumabas at hindi ko sinabi ko, hindi po kasi nakatali po ako dun sa sa isang patakaran o isang sikretong patakaran. Confidentiality ng trabaho. Doon lang po yun. Okay. Kaya, yun. Sir, nung narinig mo naman si PRRD na tinatawag niyang bangag si PBBM, anong reaction mo? Uy, alam niya na. Yun yung ang sa akin nang naisip ko, uy, alam na. Hindi naman ako nagtaka. Kasi unang-una, ang isang intelligence unit, meron siyang tungkulin para magbigay ng daily intelligence brief o ito yung briefer, Kung meron, kasi may mga yan. Halimbawa, PIDEA, under siya ng Office of the President, normal na magbibigay ng briefer yung Director General ng PIDEA sa Pangulo. Kasi, sabi nga, the commander, we always inform, dapat, di ba? Dapat yung always inform. Inform, parang gano'n, Parang gano'n. Kaya, hindi naman katakataka na malaman ng Pangulo kung ano yung nangyayari doon sa Batanes hanggang Hulo. Di ba? Hindi katakataka yun. Presidente yan. Yung accuracy, sir, ng police na hawak ni PRRD nung panahon niya sa Malacanang, how accurate was that? Kulang, may sobra, o may mga... Hindi ko nakita yun. Ang narcolis kasi nasabi, wala na kasi sa PIDEA Pero marami kaming mga listahan ng iba't ibang personalidad, politiko, negosyante, kahit ordinaryong tao na doon sa Intelligence and Investigation Service. Kasi nandun yung NDC. National Drug Information System natin. Napalitan ata yun. Pero yun, kami lang kami dun sa mga na pinagmumulan ng mga napupunta doon. Yung based dun sa mga verified na reports. Kasi pagka may mga report kami natatanggap, magkakaroon kami ng validation, at based dun sa mga yun, napupunta naman yun dun sa production. Ay, na-bring up lang po yan, sir. Ito, last two questions pa. Sa list,
sinasabing ang kapatid ni PBBM ay hiningi ang kanyang pangalan na maialis di umano doon sa listahan yun. Is that possible na mai-request mo na tanggalin mo naman yung pangalan ng kapatid ko dyan? Ay, wala po akong masabi to kasi wala po ako doon eh. Well, posible ganun. Pero depende po doon sa nag-uusap, doon sa sinasabihan, doon sa pinag-ihilingan. Pero sir, eto observation ko. Ibig sabihin, PDEA agent ka, talagang gumagawa ka lang ng trabaho mo, sir, kasi hindi na nagkarang kita. Kasi kung tainted kang operatiba ng PDEA, dapat kasama ka rin sa PDEA dito ng Tatay Digong. Pero wala ka. Ibig sabihin, isa ka sa mga magigiting nating alagad ng batas na hindi kailanman pumasok sa sindikato para maging miyembro ng sindikato ng illegal na droga. Kasi hindi na nakamawag niya. Galit na ako dyan. Kaya nga ako nagpapasalamat din kay General Katna. Kahit na nag-away kami, hindi ako nilagay doon sa na humawak ng drugs o gumamit ng drugs. Salamat din ako. Naging fair play din. Kahit na pinakasuhan niya ako ng ibang naman. Hindi niya pinalabas na traffic. Ana Sarmiento, thank you sa pakulay. Mga ba ito? So, Thank you sa Sir, pakulay. merong question. Kumakanta po ba kayo? Dahil kung meron po tayong jukebox dito, ano pong kanta ang pipiliin ninyo at kakantahin? Ano pong paborito nyo kanta? My way? Maraming nababaril yata dyan. Natawa si Atty. Bato nga. Bakit na nanayinig Atty. Bato? Biglang natawa sa My Way, ha? Hindi kasi my way. Yung bang sabi nga doon sa hulaan, parang may bababa sa pwesto sa darating na July. Lakas ulit, sir. And now, the end is near. Yung pala yun. Presko, thank you sa pakulay. Mga may bababa sa at magbubunyi ang sambayan ng Pilipinas. Sa pagbaba po ba nun, kayo po ba ay tutulong, hahawakan ng kanyang kamay para hindi siya matalisod pababa? Or hayaan na lang natin rumoli yung pababa? Dapat ito, tadyakan. Maraming salamat, Mr. Morales, sa pagtanggap ninyo dito sa akin. Jaylee, thank you sa pakulay. Last question, Sir JM. Isang-isa na lang. Sir JM, tanda ka ba maging ninong ni Pamela? Talaga, hindi na tinatanong yan. Talaga, may sorry na ito. Naisingit mo pa talaga. Dinatama siya, Sagay natin! Dinatama si Mr. De Guzman. Kanino kami? Kay Sir Jojo siguro. Sa Jojo, Cheryl, thank you sa pakulay. Guys, maraming salamat po sa inyo, kay Mr. Morales at sa family niya sa pagpapatuloy sa amin. Siyempre sa mga dogs. Maraming salamat. Si Atty. Badong. Atty. Badong, maraming salamat. Sir Jojo, ma'am, salamat po. Naghanda po sila. Gustuin man namin na kami sana naghanda, naunahan kami. Maraming Pero huwag ko kayo mag-alala, sir. May dalawa kami pambalo. May dalawa kami Tupperware. Maraming salamat. Abangan po natin ang pagsabak ni Agent Morales sa hakbang ng Malisug Peace Rally. Hindi pa natin alam or matiyak kung ano specifically or saan ito mangyayari at kailan. But hopefully soon, sir. Hindi ko pa alam kung payag sila. Payag yan. Di ho ba? Please leave sa comments ninyo kung payag yan. Sir, may tanong kami. Last na to. Kung kayo po talaga follower namin, ano po ang ibig sabihin ng LSS? Like, subscribe, at saka yung share. Yung DSA, sir. Yung DSA. DSA. Parang hindi ko nasundan. Yan, kami po ang tuturo sa inyo. Ang DSA po, ang ibig sabihin niyan ay
Don't skip ads. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanood at nakitambay sa atin ngayon. Pasensya na sa mga hindi namin nabasa na comments. Pero maraming salamat. Ako po si Marlon. Ako po si Pam, kasama po natin si Attorney Badang at si Attorney Badang po. maraming pong salamat. Mag-lunch na po kayo. Nasunog na po ang mga sinaing ninyo. Kami po ay kakain na rin. Care of Mr. Morales family. Thank you sir for hosting us. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, ma'am.